Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ang pag-uusapan natin yung nangyaring collaboration slash debate. Pero tingin ko parang hindi naman debate. Pero okay na sa okay na rin siguro sa collaboration ni Comicsman at ni Kamatis Kayu. Ito makikita natin na naging maganda naman yung kanilang pagpapalitan ng mga kuro-kuro. Debate na rin siguro kasi medyo katapan may mga disagreement silang pinag-usapan, nagkaroon din sila ng agree ng kumbaga meron silang pagkakasundo sa ilang bagay. Pero bago natin simulan yung topic na yan, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot na yung subscribe button at the same time, pakilike na rin yung video, wala naman pong bayad yan. So, pakipindot na. So, ito, simulan na po natin. Ngayon, umikot kasi yung kanilang topic kay ChatGPT tsaka sa Slapsuit. Pero dito muna tayo mag-focus kay ChatGPT. Di ba kasi sinabi nito ni Kamatis Kayo na hindi naman daw siya masyadong nakadepende kay ChatGPT. So, ginagamit lang daw niya as reference si ChatGPT. Pero dito may medyo na-corner or medyo napaamin ni Comicsman itong si Kamatis Kayo na hindi siya hindi totoong hindi siya dumedepende. More on talaga nakarely siya dito kay ChatGPT. Kasi may mga times na nag-agree siya doon sa sinasabi ni Comicsman, ito si Kamatis. Nag-agree naman siya sa mga sinasabi ni Comicsman. At the same time, may mga statement siya ritong sinasabi na taliwas o kabaligtaran ng mga ginagawa niya o mga nasabi niya nung mga nakaraang video niya. So, panoorin po natin to bakit ko nasabi na parang merong tawag dito yung contradicting yung mga sinasabi niya. Parang si Atty. Libayan na di ba? May mga sinasabi siya na contradicting sa mga sinabi niya before na sinasabi niya ngayon. So ito po 'yung panoorin po natin. So, ako okay ako sa ChatGPT. Ang hindi ko lang ang sinabi ko dun sa live ni Ecclesiastico, madam, just don't make it an authority. Yeah. 'Di ba? Just don't make it an authority that kumbaga it's a good. So doon nag-agree si Kamatis kay Comicsman na pwedeng gamitin si ChatGPT. Wag lang bibigyan ng parang wag mo siyang hayaan na siya yung pinaka final word or final answer mo sa mga like yung mga reasoning, di ba? Kumbaga parang kunin mo lang siya as reference lang. Pero dapat ikaw pa rin yung magbibigay ng final answer mo, yung final judgment mo, pinaka-verdict mo doon sa isang bagay. So doon umagri naman dito si Kamatis na sa sinabi ni Comicsman na huwag mong bigyan ng authority si ChatGPT doon sa mga answer mo. So doon, okay tayo doon. Nakikita natin na nag-agree si Kamatis Kayo na parang para sa akin lang, opinion ko lang. Parang nag-agree siya na wag siyang masyadong maniwala or wag siyang dumepende masyado kay ChatGPT. It's a good source of supplemental knowledge. Correct. Pero to put it as something for somebody that lords professionals or other people, I don't think it is you can do that if you want. Wala namang makakapigil sa iyo eh. Pero so tama naman dun si Comicsman na wala namang pipigil sa iyo kung talagang gusto mong gamitin si ChatGPT na mas parang palalabasin mo na mas magaling siya pagdating sa reasoning dun sa mga professional. Tulad nga ng sa lawyer, siyempre di ba pag nagbigay yan ng legal opinion, siyempre meron siya pinagbabasihan. Unlike kasi kay ChatGPT na
Nagbibigay lang siya ng general information. So, wala siyang specific na example kung saan niya nakuha yung sagot na yon. So, parang siya nakadepende lang din naman si ChatGPT kung ano lang in-input sa kanya, kung ano lang yung pagkakaintindi based doon sa kanyang, kung ano yung nakaprogram sa kanya, yun lang ibibigay niya sagot. So, dito, nag-agree naman dito uli si Kamatis. So, tuloy pa natin. So, I don't think that's a good idea. I agree. Okay, so ano ba Dito ngayon, tatanungin na rito siya ni Comicsman, ano ba talaga yung ano mo? Ano ba talaga yung stand mo pagdating kay ChatGPT? Kasi nag-agree ka sa akin based dun sa ni Comicsman. Uma-agree si Kamatis na dapat si ChatGPT hindi kumbaga na hindi siya reliable pagdating sa mga professional matters tulad nga yung sinasabi ni Comicsman na wag mong hayaan dapat si ChatGPT na maging authority sa iyo eh. So nag-agree si Kamatis. Ngayon parang naguluhan dito si Comicsman na teka lang. Sabi mo kasi hindi ka parang hindi ka nag-agree na hindi reliable si ChatGPT. Pero ngayon, sumasang-ayon ka sa sinasabi ni Comicsman na hindi reliable si ChatGPT. So, eto, tinanong niya, ano ba talaga? Kasi parang naguguluhan na nga siya eh. Talaga? well, saan ba nanggagaling yung information na on how I use ChatGPT? Well, of course, doon sa mga mag-distort nung on how I use it. Yeah. Pero how do I? So, tama naman yun. Tama naman yung tanong dito ni Kamatis na saan ba nanggagaling yung parang impression kung saan siya kumukuha ng idea pagdating kay ChatGPT? Siyempre, dun daw sa mga nakikinig, sa mga nanonood. Well, tama naman. Kasi tulad ko, pinapanood ko rin naman siya. So, dun nga, kung pakikinggan ko siya, is more on talaga nakarelay lang siya kay ChatGPT. Yun yung ano ko, siyempre, ako nanonood, ako magbibigay ng impression ko, ano yung opinion ko kung paano niya ginagamit si ChatGPT. Ewan ko sa iba. Sa iba siguro, iba yung pananaw nila ro kasi nga nakapabor din sila kay ChatGPT. Ako kasi hindi ako pabor na gamitin si ChatGPT as reasoning. Kaya ang tingin ko pag yun ang ginagamit ni Kamatis, nakadepende siya kay ChatGPT. Kumbaga parang yun yung pinansasalag niya si ChatGPT. Pinasasalag niya sa mga pag may nagre-rebat sa kanya, may nagko-comment sa kanya about against dun kay ChatGPT or against do sa sinabi niya sa sagot niya doon. Ang pangsasalag niya si ChatGPT. So siyempre, andun yung medyo may inis ka. Hindi naman nagagalit siguro. Naiinis na parang teka lang. Paano mo nasabing tama ka dahil ginamit mo si ChatGPT? Siguro kung ang pagtatalunan lang naman diyan yung definition ng isang bagay, pwede mo sabihin, oo, tama yung sinabi ng ChatGPT, ito yung definition niyan. Pero kung pag-uusapan is reasoning, medyo may problema tayo doon kasi hindi naman naka-specific yung yung sagot ni ChatGPT, more on siya naka-general yung sagot niya Hindi naman niya talagang tinutumbok kung ano yung tinatanong mo. Use it. Una-una, may analysis na ako. Ayan, pakinggan nyo. Ito, may analysis na raw siya. Ngayon, tuloy natin. Basta tandaan nyo, sabi niya, meron na raw siyang analyzed. May analysis na siya sa sagot niya. Then, my analysis is already there. Ngayon, ang gagawin ko is actually, i-confirm ko sa AI yung analysis ko. Dito, tingnan nyo yung dito ni Comicsman. Parang mali yung mali yung reasoning dito ni Kamatis. Sabi niya, meron na siyang analysis sa utak niya. Ngayon, i-confirm na lang daw niya sa AI kay ChatGPT kung tama yung kanyang analysis. Again, para po sa akin, mali. Diba? Parang baliktad dapat Dapat,
meron ka ng analysis, hindi mo i-confirm kay ChatGPT. Pwede gawin mong reference lang si ChatGPT, then i-confirm mo sa isang professional. Halimbawa, dito sa usaping legal, di ba? Mali na meron ka ng analysis, tapos i-confirm mo kay sa AI kung tama ba yung analysis mo. Siyempre, ang ibibigay ni ChatGPT, general lang ang sasagot niya. Hindi siya magbibigay ng specific na sagot doon. Unlike kung i-confirm mo muna siya sa, halimbawa, lawyer. I-confirm mo siya sa lawyer, doon, may sasagot niya ng tama yung analysis mo, kung tama kung tama ba talaga. Ba parang may analysis ka na, ginamit mong reference si ChatGPT, saka mo i-confirm sa lawyer, bibigyan ka niya ng example kung bakit ganun yung, kung tama ba yung analysis mo. Kasi bibigyan ka niya ng mga, ng mga example, based dun sa mga jurisprudence, based dun kung ano talaga yung nakasulat sa libro ng batas. So, yun lang pwede mag-confirm. Pero kung i-confirm mo siya sa isang AI, medyo baliktad yata kung doon mo siya i-confirm. May analysis ka na, so dahil may analysis ka, hindi ka sigurado, ipapasa mo sa AI. Eh, ang sagot din ng AI, hindi rin siya sigurado kasi na general lang. Tapos yun yung sasabihin mo sa mga subscriber mo, yung sagot na yun, sa mga nanonood sa'yo, medyo talagang tataas ang kilay ng ibang abogado. Kasi parang, pat mo, ibig sabihin, mas magaling pa tong AI kaysa sa aming mga abogado. Diba? Tutuloy po natin uli. Tama ba yung analysis ko? Baka I did something wrong o sa reasoning ko. And then, ang problema is yung other side, nagagalit sila because ChatGPT confirm my analysis. That's the only reason. They're not angry about ChatGPT per se. They're angry because I use it. No, hindi naman nagagalit siguro. Siguro meron siguro nagagalit. Pero, marami lang naiinis. Kasi nga, pinagpipilitan niya na tama yung sagot niya kasi nga, binis niya kay ChatGPT. Which is, talagang tataas ang kilay ng mga, especially yung mga medyo may konting alam dun sa subject matter na pinag-uusapan o tinatalakay ni Kamatis tapos i-confirm niya kay ChatGPT. Talagang tataas ang kilay. Teka, parang sasabihin, anong pinagsasabi nito? Eh, mali naman yung pinaliliwanag niya. Doon sa sinagot ni ChatGPT, hindi naman totoo yung binigay na sagot ni ChatGPT. Kaya tingnan nyo rito si Comics Man, parang napaisip siya bigla. That's it. No, actually, from what I've been seeing, they're angry because you have the audacity to claim that you are debunking people. Oh, tulad nun, nagagalit yung mga nanonood o sa mga nakapanood na doon sa reasoning niya na nakadebunk daw siya ng piskal, di ba? Sa kanya mismo nagsabi, di ba? Nakadebunk daw siya ng piskal gamit yung AI na si ChatGPT. Kaya maraming nagalit, maraming nainis. Teka lang, paano mo masabing nakadebunk ka ng isang piskal na mas maraming karanasan niyan, matagal na panahon na yung ginugol niyan sa pag-aaral ng batas, tapos sasabihin mo, na-debunk mo siya using ChatGPT. Talagang maraming may inis, maraming magagalit. Pero tingnan nyo, parang biglang babawi rito si Kamatis. Specifically, Logically, Fiscal EJ. Diba? Yeah. And actually, I disagree dun sa... But I did not debunk Fiscal EJ using ChatGPT. I only confirm my debunk. Oh. Ngayon, bilang niya binawi rito na hindi naman daw niya dinibang. Confirm lang daw niya kung na-debunk niya si Fiscal EJ using ChatGPT. Pero, siyempre, di ba, hindi dito nakalusot kay Comics Man Parang medyo napataas ang kilay ni Comics Man dito Hindi ganun din yun. No, it's not. It's not the same kasi I have my own analysis. I use my reasoning.
I use the Parang loss of kang logic. gumamit lang ng kakampi eh. O ganito paniniwala ko, ikaw. Oh, kampi at Oh, 'di ba? Tama yung sinabi dito ni Comicsman na kumuha ka lang ng kakampi sa katauhan o sa pamamagitan ni ChatGPT. Na sinasabi mo, nakadebunk ako ng piskal, eto sabi kasi ni ChatGPT. So parang pinangsangga mo si ChatGPT doon sa reasoning mong baluktot or sabihin natin, ganoon na rin siguro, baluktot na paniniwala mo na sinang-ayunan ni ChatGPT. Kaya nasabi mong nakadebunk ka. Pero, di ba, siyempre, sa iba, paano nangyari na debunk mo yung isang piskal? Na, yun nga, gaya na sinabi ko, napakalaki ng mahabang panahon na yung pinag-aralan niyan tungkol sa batas, tungkol dyan sa subject matter na tinatalakay ninyo dyan sa slapsuit na yan. Tapos sasabihin mo, na-debunk mo. Tapos pagdating dito, sasabihin mo, hindi mo naman sinabing na-debunk mo. Kino-confirm mo lang na na-debunk mo. So dito, nagkaroon na ng doon kasi sa video ni Kamatis na yon, wino-wordplay niya kasi may mga malalalim siyang terminology sa terminology ng English, yun yung ginagamit niya. So, yung iba kasi, hindi naman talaga naiintindihan masyado pag masyadong malalim na yung pagkaka-English. So, feeling nila na yung nga na-debunk nga. Pero dito sinabi naman niya na di ba, na hindi naman daw niya sinabi na debunk niya, kino-confirm niya lang. Kaya ang sagot dito ni Comicsman, hindi ganun lang din ang ibig sabihin mo, no? Kumuha ka lang ng kakampi sa pamamagitan ng ChatGPT. mo ko. At least Diba? may AI na may nagsasabi na, well, your analysis is correct. So, But sino, the thing is- sino ba yung bias? Huwag mo sabihin kabatas yung ChatGPT. But the thing with ChatGPT kasi is you can actually manipulate it. Yeah, Depende. Doon nag-agree ulit dito si Kamatis. Na sinabi nga ni Comicsman na pwede mo manipulihin yung isasagot ni ChatGPT. Depende kasi kung paano mo siya tatanungin. Kaya nga, di ba, parang kung ano yung gusto mong sagot, pwede mong itanong sa kanya. Kumbaga, ililid mo yung sagot ni ChatGPT dun sa tanong mo. Kaya nga, di ba, sabi nga rito ni Comicsman na parang hindi naman siya parang what you call this, parang yun nga, basta minamanipulate mo lang naman yung tanong, kaya yung sagot ni ChatGPT mag-a-agree doon sa tanong mo. Kaya parang yung yung reasoning mo, pakiramdam mo tama kasi inagreean ka ni ChatGPT. On how you ask questions. Correct, I agree. 'Di ba? So It's like Nico David. well, yeah, 'di ba? Kasi you can eventually, kahit nga kulit-kulitin mo 'yun if you keep on asking ChatGPT, eventually mapapa-agree mo 'yan. Using mga I don't know, minsan may mental gymnastics na 'yan, 'di ba? No, I disagree. I disagree if you ask ChatGPT about logical issues. Dito gagamitan na naman niya ng kapag tinanong mo daw ng logical question si ChatGPT, bibigyan ka rin daw niya ng logical answer. So tingnan niyo. It cannot do the mental gymnastics Siguro on philosophy, you can. Pero logic, no, it cannot. Kasi may rules of inference tayo So how can you manipulate it? You can manipulate the words of it, you can manipulate the languaging of it, but the structure of it, you cannot. I don't know. Kasi another thing with ChatGPT is actually nabanggit ko doon sa live ni Madam Ekle. Mm-hmm. Siya, may mga tao na professional prompt, ano bang tawag sa kanila? Yeah. Prompt makers. Diba? Prompt engineers. Yun talaga, meron talagang tao na magaling gumawa ng prompt to get specific results from ChatGPT. So that is a skill that is apparently in demand right now.